Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA sa Senado na may natuklasan silang ilang irregularidad na maaaring magpahiwatig ng pandaraya sa Filipino citizenship ng mining tycoon na si Joseph C. Ayon kay PSA Legal Services Director Eliezer Ambatali, may malinaw na indikasyon na posibleng hindi Pilipino si C. Wala ring record sa parish church ng baptismal certificate na isinumite ni C. Bukod dito, ang affidavit of the delayed registration ng kanyang kapanganakan ay notarized ng isang abogadong hindi naman totoo ang pagkakakilanlan. Dagdag pa ng PSA, wala ring nakitang civil registry records para sa mga magulang ni C, kabilang ang birth, marriage o yung death certificates. Ayon pa sa kanyang birth certificate, ikinasal umano ang kanyang mga magulang sa Balanga, Bataan. Dumako muna tayo sa Surigao kung saan umaaray na ang mga motorista na nagpapagasolina dahil sa taas ng presyo. Ang detalye sa report ni Reynaldo Bernaldez. Reynaldo? Alright, balikan natin mamaya ang report ni Reynaldo Bernaldez. Samantala, pinawi ng Malacanang ang pangamba ng publiko na baka magkaubusan ng langis at basic consumer goods. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto at sapat ang supply. Lalong-lalo na ang langis at mga basic commodities. Sinabi pa ni Yusek Castro na base sa Department of Trade and Industry, walang paggalaw sa presyo ng basic commodities sa Metro Manila at iba pang rehiyon. Si Reynaldo Bernaldez ukol sa sitwasyon doon sa Surigao kung saan umaaray na yung mga motorista na nagpapagasolina dahil sa taas ng presyo. Reynaldo. Yes, maraming salamat, Maan. Labis na ikinabahala ngayon ng mga motorista ang patuloy na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo sa lalawigan ng Surigao na umabot na sa mataas na antas sa ilang gasolinahan. Batay sa monitoring, pumalo na sa humigit kumulang 71 ang Shell D-Powered gasoline, 69 naman ang Shell Fuel Save gasoline, 81 ang Shell Fuel Save diesel at 89 naman ang Shell D-Powered diesel. Dahil dito maraming motorista ang maging pribado man o publikong transportasyon ang lapis na nahihirapan sa araw-araw na gastusin. Sa panayam ng primetime balita kuman kay Royal Tuda President Jojo Rojo, sinabi nitong marin silang nanawagan sa pamahalaan na mabigyan ng tulong ang sektor ng transportasyon dahil halos hindi na nila kayanin ang patuloy na pagtaas ng presyo. Ayon pa kay Rojo, hindi umano nila maramdaman ang ipinangakong fuel subsidy noong mga nakaraang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pagamat nakalista umano ang kanilang mga pangalan, wala naman silang natanggap na anumang ayuda. Sa kasalukuyan, nanawagan din sila sa lokal na pamahalaan na pakinggan ang kanilang hinaing na pag-aralan ng posibilidad na pagdagdag pamasahe upang kahit papano makatulong sa kanilang pangaraw-araw na kabuhayan at sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Samantala, ayon sa monitor ng FM Public Radio Primetime Balita Kuman, meron ding ilang gasolinahan sa lungsod na nag-aalok ng mas mapapang presyo ng gasolina sa diesel at kerosene, bagay na kinatuwa naman ng mga motorista. Mula sa FM Radio Surigao, Reynaldo Bernaldez. O Reynaldo? Yes po, ma'am. Kumusta yung mga sitwasyon sa mga gasolinahan? Mahaba ba yung pila? O marami pa rin yung bumibili nung galon-galong gasolina? Reynaldo. Yes, ma'am. Kahapon po, medyo mahaba yung pila ng mga gasoline station dahil alam nila na ngayong araw na to ay tataas yung presyo. Sa ngayon, hindi na masyado, ma'am, pero meron pa rin meron iilan pa rin ay nagpipila sa mga gasoline station. Meron naman kasing gasoline station dito na medyo mababa pa rin yung presyo. Hindi kagaya ng Shell na napakataas po yung presyo nila. Alright, maraming salamat sa iyo, Reynaldo Bernaldez.
At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.